Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihang bahagi ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Araw ng linggo, araw ng ating Panginoon. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Dala po ng napakatinding pagkatakot, walang nagawa ang mga apostol at alagad ni Jesus kung hindi ang mapasigaw, "Panginoon, lulubog na po tayo." Nakalimutan ata ng mga apostol na kasama nila ang banal at makapangyarihang Diyos. Nakalimutan nila na kasama nila ang tunay na manunubos at tagapagligtas. Ano pat pagkagising ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, inutusan niya at tumahimik ang hangin at ang dagat. At ang sumunod dito, pagdakay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Napakaliit ng inyong pananalig. Wala ba kayong pananampalataya?" Laking gulat ng mga apostol, kaya't kanilang nasabi, "Ano ito? Kahit ang mga hangin, kahit ang dagat, tumatalima sa Kanya."
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sino nga po ba sa atin ang hindi matatakot sa gitna ng matinding pagsubok at unos ng buhay? Sa mga sandaling tayo ay sinusubok ng panahon at pagkakataon, minsan nawawala sa ating atensyon ang presensya ng Diyos. Minsan, mas nakatutok tayo sa mga problema at suliranin kaysa sa pwedeng magawa ng ating Panginoon. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus Nazareno na hindi lang basta magtiwala, kung hindi manalig at sumampalataya sa Kanya. Hindi lang basta maniwala, kung hindi umasa ng lubos sa Kaniyang kapangyarihan. Mas tumutok po tayo sa Diyos kaysa sa mga problema na dala-dala natin sa ating buhay. Uulitin ko po, sapagkat napakahalaga nito, dapat po mas tumutok tayo sa ating Panginoon kaysa sa mga problema na dala-dala natin sa ating buhay. Ang problema, ang mga unos at pagsubok sa buhay, mauubos at matatapos yan. Pero ang Diyos, walang hanggan yan. Magpakailanman yan. Maaaring maraming pagkakataon sa ating buhay na ang tingin natin tila baga natutulog ang Diyos at wala siyang pakialam sa ating mga pinagdadaanan. Kapag dumating ang mga sandaling ito, pagnilayan nating mabuti, baka gising na gising ang ating diwa, subalit tulog na tulog naman ang ating pananampalataya. Di po ba't ganito ang naging karanasan ng mga alagad ni Jesus Nazareno? Gising na gising sila at mulat na mulat sila sa problema at unos ng hangin. Subalit, tulog naman ang kanilang pananalig at pananampalataya kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ilang beses na bang nangyari sa ating buhay na akala natin pinabayaan tayo ng Diyos? Ilang beses na ba na ang akala natin walang pakailam ang Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay? Bakit hindi natin palitan ng pananampalataya ang bawat nating pagkatakot? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi upang matakot, kung hindi binigyan niya tayo ng kapangyarihan na umasa at magtiwala sa Kanya. Huwag po sana nating kakalimutan na ang Diyos at tanging Diyos lamang ang dakilang saklolo natin sa gitna ng pagsubok at matinding unos ng buhay. Walang bagay ang hindi niya kayang gawin. Lumapit po tayo at magtiwala sa Kanya dahil ang tanging hangad ng Diyos ang ating kaginawahan at kaligtasan. Sa Kaniyang mga kamay, sa kamay ni Jesus Nazareno, makakaasa tayong lahat. Iingatan niya tayo at poprotektahan. At lagi nating tatandaan, kailanman hinding-hindi niya tayo maaaring pabayaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.